Pag-usapan po natin itong pagpunta ni Senator Robin Padilla sa Supreme Court para tanungin ng Supreme Court at mag-decide na daw sila tungkol dito sa paano nga ba dapat bumoboto yung mga senador at congressman with respect to charter change. So, kasama po natin sa chikahan si Professor Dan Gatmaytan, isang constitutional expert mula sa UP College of Law. At dahil housemate ko siya, wala siyang choice kung hindi sumali sa akin sa chikahan. So, Prof. Dan Gat, what can you say dito sa ginawa ni Senator Robin Padilla na pagpunta sa Supreme Court? Tama ba itong ginawa niya? May mga tanong, no, kung tama ba talaga yung ginawa niya. Meron kasing unsettled, o may tanong na hindi nasasagot doon sa mga sumusulong ng charter change. Ang sabi kasi sa ligang batas natin, isang paraan sa pagsulong ng pagbabago ay ang pagboto ng Kongreso. 3/4 daw ng Kongreso. Ang hindi nakasaad doon ay kung boboto ba yung Kongreso as a whole, ibig sabihin Isang body. Isang body. No? So mga ilan? 24 plus that All the congressmen. All the congressmen. Pero yan kasi yung isa sa pinakamalaking hindrance para hindi maisulong yung charter change dahil tumututol yung mga senador doon sa pagboto nila na as single body, no? Kasi ang mangyayari doon, madadilute yung influence ng Senado sa pagde-decide tungkol sa amendment ng CHA-CHA. Tama ba? Lalo na dati dahil isa sa mga proposed amendments ay tanggalin ang Senado. Kaya nag-build ng resistance yung Senate. Gagawin daw kasi unicameral yung Congress. Okay. So, itong si Senator Robin Hood Padilla pumunta ngayon sa Supreme Court dahil gusto niya yung Supreme Court ang gumawa ng decision kung paano nga ba i-interpret itong constitutional provision tungkol sa pag-amyenda ng CHA-CHA at kung paano i-amyendahan CHA-CHA, kung paano ang charter change ang pagboto at kung paano boboto itong Senado at ang Kongreso. So tama ba tong approach na ginawa ni Senator Robin Padilla? Mukhang mahirapan siya, no? Kasi hindi naman po lahat ng kasong sinasampa sa Supreme Court ay pinakikinggan ng Korte Suprema. Isa sa mga bagay na hinahanap ng korte ay may actual case or controversy. Ibig sabihin, meron bang kaso, meron bang nagawa, halimbawa ang executive branch o ang Congress na kung saan nagkakaroon ng issue ng karapatan natin. Okay? Hindi kasi lahat ng ginagawa ng mga pinuno natin ay sang-ayon sa batas, no? Kaya tayo may saligang batas. So, pero hindi ba controversial tong issue na to? Dahil ito yung isa sa pinakamalaking hadlang para tumuloy ang pag-amyenda ng Constitution. Oo. Pero yung approach ang pinag-uusapan natin dito eh. So hindi enough na controversial. Yes. Kailangan may actual na kaso o event o pangyayari bago siya pumunta sa Supreme Court. So kailan yun? Halimbawa, siguro mas mabuti kung hinintay niyang bumoto yung Kongreso either way, no? Halimbawa, nag-decide yung House of Representatives ng interpretation nila ng Constitution ay voting jointly. So, bumoto sila. Oo, tapos sasabihin nila, kung ayaw niyong sumama, absent kayo. Oo. Dahil kung absent sila, may quorum pa rin if Yes. there's voting as a single body, diba? So, pwedeng deadmahin yung mga senador. Yes. At kung ginawa na yun ng Kongreso, dun Yung dapat mga hindi sumasang-ayon sa ganung pananaw, ang pupunta sa Korte Suprema para Question. i-question kung tama ba okay, yung so masyadong maaga itong ginawa ni Robin Padilla. sobrang aga. Ibig sabihin walang kwenta, aksayan ng panahon at resources ng gobyerno yung pagpunta niya sa Supreme Court para magtanong dahil hindi naman pala panahon pa para sagutin ng Supreme Court. Tama ba? Ibig sabihin, malamang hindi tanggapin ng Supreme Court yung kaso. Hindi yun yung tanong ko. So tama ba, aksayan ng panahon, pera at resources ng pamahalaan itong ginagawa ni Senator Robin Padilla dahil ito ba ay basic na dapat alam ng kahit sinong abogado? Kahit sinong first year law student po. Dapat alam yan. Alam So, yan. si Senator Robin Padilla, dapat yung mga staff niya, nasabihan siya na hindi pwede itong ginagawa niya. Sana po.
Sana. Sana sinabihan siya. So itong press release din si Speaker Romualdez, nahihintayin nila itong Supreme Court decision bago magsulong muli at buksan ang usapin ng charter change. So ano naman pong masasabi niyo doon? Seems like he's agreeing doon sa ginagawang approach ni Robin Padilla. Hindi naman siguro. Baka naman gusto lang niya makita kung anong gagawin ng Korte Suprema. So kung halimbawa, for some surprising twist of event, biglang diniscuss ng Supreme Court, how would you interpret that? Or anong magiging tingin ng mga nasa legal profession tungkol dito? Kasi alam ko, ang pagkakaintindi ko, yung sinishare mo ngayon ay batay sa practice ng Supreme Court, yes. 'di ba? Parang ito yung methodology. Hindi ka maaaring mag-discuss kung walang kaso dahil ang rule ng Supreme Court ay to resolve issues between institutions, interpretation of cases. Ang ngayon, dahil wala ngang issue o walang kaso, what if biglang nag-decide yung Supreme Court at pinick up tong petition na final ni Senator Robin Padilla? May mga pagkakataon na ginagawa ng Korte Suprema yung taliwas. Nagde-deviate. Sa usual practice nila. Pero yung mga moments na yon, doon bumababa yung credibility ng Supreme Court kasi sila yung nagtuturo ng principles ng consistency. You know, kung sila yung magde-deviate doon sa usual practice nila, nagkakaroon ng suspicion. Pagdududa sa behavior ng Supreme Court. So parang sinasabi mo po, Professor Dangat, na kung sakali man na i-pick up at i-discuss ng Supreme Court itong petition ni Senator Robin Hood Padilla ay medyo kakaiba to. Hindi siya consistent sa mga previous behavior ng Supreme Court. Yes. Very political at magiging controversial. Tama ba? Tama yun. At inconsistent nga ito dun sa prinsipyo at metodolohiya na sinusundan ng Korte Suprema. So, nevertheless, kahit na nakikita natin na medyo aksaya ng panahon, oras at resources itong ginagawa ni Senator Robin Padilla na pagpunta sa Supreme Court para resolbahan ng usaping ito, dapat pa rin nating bantayan. Kasi kailangan active citizenship para mag-demand ng accountability kahit sa Supreme Court. Yes. 'Di ba? Lalong-lalo na sa issue na to. Dahil pwede nga naman na biglang i-pick up nila at i-discuss. Unlikely, pero pwede. Right? Nangyayari sa ibang instances na anong halimbawa niyan? Alam mo na yung dapat ganito yung desisyon ng Supreme Court. Oo. Tapos biglang nagbabago. Anong halimbawa niyan? Ay, yung pinaka example diyan yung Abellana. Yung bang pinaboto ni President Marcos yung mga voters, pati mga 15 years old. Yung taong bayan. Oo, by raising their hands. Walang ballot, walang COMELEC na nagsusupervise. What was the issue at that time Kung sa case ng Abellana? Valid ba yung amendment ng Constitution natin? Which Constitution is that? Yung 35. 1935 pinapalitan Constitution? ng 1973. This is during the martial law. Oo. Okay. During martial law, tas walang sinunod sa procedure ng pag-amend ng Constitution. So ang siyempre reaction ng mga tao that time was walang paraan na aprubahan ito ng there's no way na aaprubahan to ng Supreme Court. Yes. Dahil inconsistent sa proseso. Yes. Dahil ang sinasabi mo, at the time they amended the Constitution sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kamay kung nag-agree ka ba o hindi dito sa mga pagbabago sa Constitution. Yes. So parang ridiculous na aprubahan ito at mag-agree ang Supreme Court sa prosesong isinulong ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. The senior po ito, martial law time. Yes. Pero anong nangyari sa desisyon ng Supreme Court? Ang majority said, okay, mayroong violation o hindi sinunod yung procedure, pero nevertheless, in effect na raw yung Constitution. Dahil political question na yan o nag-acquiesce na yung mga tao doon sa bagong so parang nasanay na tayo dun sa bagong constitution, so tanggapin nyo na lang. Ganon. Kaya hanggang ngayon po yan yung pinaka-notorious sa lahat ng mga Supreme Court decisions. Oo. So baka naman natakot din sila dahil martial law nun.
Baka, pero kahit ngayon, marami kang makikitang decisions na hindi ka panipaniwala. Like? Like, halimbawa yung kailangan bang i-disclose ng presidente yung health niya. Diba? Naalala niyo yung Siyempre, panahon dapat. Kasama rin sa, una, may nakasulat sa Constitution dyan. So, nagsampa ng kaso during Duterte's time to find out kung kailangan, i-disclose niya yung kanyang, yung status ng kanyang kalusugan dahil kung ano-ano sinasabi niya pag live yung, di ba, pag live yung presidente. Oo. So, na may mga nataranta. Tama lang naman, no? And nag-file ng kaso. Pero kung ang sinabi ng Korte Suprema, discretionary daw sa Office of the President yung Pagdi-disclose. pag-release. Oo. Sa kabila ng constitutional provision Yes. na nagsasaad na Na kailangan disclose ng presidente yung kanyang status. so Tapos anong yung, mental yun na nga eh. acrobat ang nangyari sa Supreme Court noon? Kasi pagbasahin natin yung record ng Constitutional Commission, ang nakasaad na, ang discretionary doon ay yung paraan ng pag-disclose. Yung paraan lang. But Oo. merong duty ang presidente to disclose. To disclose. And this Yes. is in the Constitution. Yes. Parang interpretation nila is discretionary daw yan. Okay. Pero, paano nga yung naging desisyon ng Supreme Court? Paano nilang in-interpret yun? Pati yung disclosure ay discretionary. Hindi lamang yung pamamaraan ng pag-disclose. Oo. Okay. So, even if very unlikely kung consistent ang Supreme Court sa pag-interpret ng kanilang procedure at ng Constitution, very unlikely na decision na nila itong petition ni Senator Robin Padilla. Pero, dahil sa sinasabi mo nga, may mga pagkakataon na nagiging very political ang Supreme Court. Kaya dapat bantayan pa rin natin at mag-demand ng transparency at accountability sa pagdedesisyon nila. Dahil baka matumbling na naman tayo. Yun ba yun? Uso yung mga tumbling ngayon kasi kakapanalo lang ni Kaloy, diba? Pero, so, given na yun nga, sa tingin mo ay aksaya ng panahon tong ginagawa ni Senator Robin Padilla. Ako pala nagsabi na hindi ikaw. 3 beses mo ata sinabi yun. Aksaya ng pera ng taong bayan eh. Ano ba dapat yung pamamaraan para i-resolve itong usapin kung paano nga ba boboto sa pag-amyenda ng Constitution? Someone has to take a vote, diba? I mean, yung Congress, kung talagang naniniwala sila na voting jointly, pwedeng They should just proceed. they just proceed. Tapos yung mga hindi sangayon, sila yung Pupunta sa Supreme Court. Yes. So in short, dapat i-resolve po ito, yung usapin na to, ng House of Representative at mga senador. At kung talagang paninindigan ng Congress, ng lower house, ng House of Representative na one body lang sila sa pagboto, go lang kahit absent yung mga senador. Yes. Yan lang. So yun ang natural na pamamaraan. Okay. So yun po, sana na-resolve natin ang usapin tungkol dito sa initiative ni Senator Robin Padilla na tanungin ng Supreme Court kung paano amyendahan ang Chacha. At bantayan po natin kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court. Maraming salamat po at salamat kay Professor Dangat. Salamat.